Arf! Ang Xavier ay halos walang malaytao na ibinuhos ng dugo mula sa kanyang ilong agresibo. Siya ay sumigaw para sa backup, tulungan mo ako. Ang ilang mga guys na may isang medyo magandang relasyon sa Xavier ay dumating sa kanilang mga pandama. Pumunta. Pumunta tayo. Tulong Mr. Xavier. Nagmadali sila upang tulungan siya. Ay, lay off. Lumaki si Daryl, nakatayo hanggang sa sampal ang bawat isa sa kanila. Matunog na halik. Matunog na halik. Matunog na halik. Ang kanyang mga slaps ay napakahirap na sila ay bumagsak. Ang ilang mga kababaihan ay sumigaw. Sino ang nag-iisip na ang isang mag-aaral ay magagawang matalo ang isang guro ng ng napakasama? Humingi ng paumanhin ngayon. Hiniling ni Daryl ang isang sipa sa ulo ng Xavier. Skew, Daryl. Papatayin kita. Xavier clenched kanyang kamao. Nawala ang lahat ng kontrol. Hindi pa siya napahiya noon. Siya ay nagnanais lamang ng kamatayan ni Daryl. Humihingi ng paumanhin. Daryl howled bilang siya marahas kick Xavier ng ulo muli. Nakita ng Xavier ang mga bituin at ang kanyang ulo ay nagdurugo rin. Daryl, ikaw di. Xavier grated ang kanyang ngipin. Ang ilang daang mag-aaral ay nanonood. Gaano kahirap para sa kanya na humingi ng paumanhin? Humihingi ng paumanhin. Daryl kicked hard and time. Daryl, sapat. Papatayin mo siya kung magpapatuloy ka. Sa wakas ay dumating si Yvonne sa kanyang mga pandama na nagdadala ng Daryl pabalik. Gusto mo ng mas mahusay na asking apologize sa aking asawa. Daryl screamed. Siya ay nalipol. Walang sinuman ang maaaring huminto sa kanya habang pinananatili niya ang kick Xavier sa ulo. Nasumira ang Xavier. Alam niya kung hindi siya humingi ng paumanhin, maaaring patayin siya ni Daryl. Sorry. Sinuri si Xavier. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ako ay mali. Sorry. Honey, pinatawad mo ba siya? Daryl logged at gazed sa Lily. Ang kanyang mga mata ay lubhang banayad. Ito ay isang walong pagbabago mula sa lunatiko siya ay isang segundo na ang nakalipas. Lily trembled. Nodded siya. Kung sinabi niya na hindi siya nagpapatawad, maaaring hindi namatay si Daryl. Pagkatapos, isang 60 taong gulang na lumalapit sa kanila ito ang pangingibabaw ng master. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Nang makita siya, ang ilang mga estudyante ay nalulugod, sila ay inudulge sa Schadenfreude. Ang disiplina master ay lubhang mahigpit. Si Daryl ay ginawa para sa dahil sa paghagupit ng isang guro ay laban sa mga patakaran ng paaralan. Nakikita ang Xavier sa sahig, ang mukha ng disiplina ng master ay nagdidilim. Siya ay humingi ng dahan-dahan, ano ang nangyayari? Labanan sa paaralan? Nagkaroon ng katahimikan. Karamihan sa mga mag-aaral ay tumitingin sa Daryl. Lily panicked. Nais niyang ipaliwanag mula noong nagsimula ito dahil ang Xavier ay nag-flirt sa kanya. Bago siya makapagsalita, tumayo si Declan Noel. Master, Daryl ay hayagang matalo ang isang guro. Siya exclaimed, ito ay kasuklam-suklam. Dapat siyang parusahan. Lumapit si Catherine sa master ng disiplina. Daryl ang aking mag-aaral, dagdag niya, papatayin ko siya ng naaayon. Pagkatapos ay lumakad siya sa Daryl at sinampal siya ng walang babala. Sampal! Si Catherine ay isang ordinaryong tao. Ang sampal ay hindi masakit, ngunit ito ay umalinggaw at malinaw. Ang kalangitan ni Catherine ay nakadarama sa tahimik na kapaligiran. Nadama ni Daryl ang kanyang mukha. Ang mga mag-aaral ay mahinahon sa kanya. Nasiyahan sila na makita siyang pinarusahan. Si Daryl ay 1 metro lamang mula kay Catherine, maaari pa rin niyang amoy ang pabango sa kanya. Hindi niya maaaring tanggihan na si Catherine ay may isang mahusay na katawan. Gayunpaman, ito ang pangalawang pagkakataon na sinampal niya siya. Nais ni Daryl na magalit, ngunit ang guro ay hindi narito. Kung siya ay nagtapon ng isang maingat, maaaring siya ay pinatalsik mula sa hexads paano siya magnanakaw ng mga manual. Kinailangan niyang humalik. Daryl, sa palagay mo ba ang paaralang ito ay ang iyong bahay, kung saan maaari kang makipaglaban kahit kailan mo gusto? Kung hindi ka makapag-aral, iminumungkahi ko na umalis ka.
Catherine yelled calmly, slapping siya muli. Matunog na halik. Ang mga pulang marka sa mukha ni Daryl ay binibigkas. Tumakbo ng 50 round sa paligid ng patlang, inutusan ni Catherine. Si Daryl ay walang sinabi habang pinalitan niya ang kanyang kamao ng mahigpit. Biling mga ba? Hindi mo ba ako naririnig? Sasabihin ko ito ng minsan pa. Tumakbo ng 50 round sa paligid ng patlang. Ngayon, si Catherine ay nanunumbalik. Daryl kinuha ng isang mahabang hininga bago siya lumakad sa patlang at nagsimulang tumakbo sa ilalim ng mainit na araw. Kinailangan niyang magpatakbo ng isa pang 50 round. Daryl waited labis. Ang huling oras na tumakbo siya, halos kalahati siya. Siya ay slumped sa sahig at kinuha malalim na paghinga. Pagkatapos, nakita niya si Catherine na lumapit sa kanya ng isang bote ng tubig sa kanyang kamay. Si Catherine ay bit ang kanyang labi habang binulong niya, Daryl, dapat kang maging uhaw. Dinala kita ng tubig. Hindi tinatanggap ni Daryl ang tubig. Ano ang ginagawa mo, Miss Catherine? Siya ay smirk. Pakiramdam na nagkasala para sa pagslapping sa akin. Ang kanyang mga pisngi ay pula pa rin mula sa kanyang mga salaping. Catherine ay bahagyang nababalisa. Daryl, wala akong pagpipilian, sagot niya, nakita mo ang nangyari. Kinailangan kong parusahan ka sa harap ng master ng disiplina. Binabado niya ang kanyang ulo at humingi. Daryl, huwag kang baliw sa akin. Mangyaring? Daryl laughed. Kinuha niya ang bote at nagtipo ng tubig. Dahil nagsumamo ka, paano ako magkakaroon ng sama ng loob laban sa iyo? Sumagot siya. Tumayo siya at lumakad. Daryl, maghintay. Tinawag siya ni Catherine. Bumalik siya upang makita si Catherine na masakit ang kanyang labi. Siya ay bahagyang nag-aalangan habang tinanong niya, Daryl, maaari mo bang sundan ako sa aking opisina? Mayroon akong isang bagay na makipag-usap sa iyo tungkol sa nagtungo sila pabalik sa opisina. Sa kanyang opisina, si Daryl ay bumagsak sa sopa. Kinuha niya ang tsaa at ibinuhos ang kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa. Tumakbo lang siya ng 50 round, ay naubos na. Nakalock ang Catherine sa pinto mula sa loob, pagkatapos ay nakabalik siya at nagtanong kay Daryl, Daryl, ang huling oras na sinabi mo na may solusyon ka upang pigilan ako sa pagkawala ng mga ranggo. Totoo ba ito? Si Catherine ay naging isang ordinaryong tao. Siya ay lubhang nababalisa at hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya't dahil sa ito, si Daryl ay tahimik na nag-snared sa kanyang puso at nodded. Ngunit naalala ko noong sinabi ko sa iyo na binigyan ka ni Declan ng isang sira na elixir, hindi ka nagtitiwala sa akin. Naalala ko rin na sinabi mo sa akin na huwag gumawa ng mga kasinungalingan. Nagtitiwala ako sa iyo, Daryl. Si Patnin ay nanikma. Tulungan mo ako, mangyaring. Daryl smiled bilang siya naisip, pinagsama mo ako ng 2 beses at inaasahan ko na tulungan ka. Nagpanggap siya upang ilabas ang isang buntong hininga habang siya ay hinted, si Miss Catherine, maaari kong tulungan ka sigurado. Ngunit, ang aking katawan ay nagagalit mula sa lahat ng tumatakbo kung mailamang sa isang tao upang bigyan ako ng masahe. Si Catherine ay nahuhulog sa kanyang mga salita. Paano siya ay haunted sa kanya upang i-message siya? Siya ang kanyang guro para sa pag-iyak ng malakas. Ito ay hindi maipahayag para sa kanya upang bigyan siya ng masahe. Mabuti. Mayroon pa akong mga bagay na dumalo sa, kaya't gagawin ko ang isang paglipat. Nakikita ang walang tugon mula kay Catherine, tumayo si Daryl at iniwan. Daryl, ikaw di. Catherine ay nakastot sa pagkasindak. Ginawa niya ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga sinaunang manual, walang paraan upang ibalik ang kanyang pagraranggo. Kung hindi tinulungan siya ni Daryl, magiging isang ordinaryong tao para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Catherine bit ang kanyang labi sa kawalan ng pag-asa. Siya ay lumapit sa Daryl maingat at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat na pinipilit sila sa malumanay. Daryl, komportable ba ito para sa iyo? Tama na. Nadama ni Daryl na kung siya ay nasa ulap siyam. Isinara niya ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Hindi niya inaasahan na ang isang mahigpit na guro, tulad ni Catherine, ay may magiliw na persona. Si Daryl ay nakaunat ng lazili at groaned, sa tingin ko ang aking mga binti ay namamagarin. Ikaw, G.
Catherine gaganapin pabalik. Siya ay gumugol sa kanyang labi at binulong, hayaan mo akong tulungan ka dito. Siya ay nakabaluktot at malumanay na pinahahalagahan ang kanyang mga binti. Namatay si Daryl. Mula sa kanyang pananaw, ito ay isang matalino para sa kanya upang mag-oglo sa kanyang katawan. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Hindi napansin ni Catherine ang mga mata ng Daryl. Daryl, sabihin sa akin. Ano ang maaari kong gawin upang makabalik ang aking mga ranggo? Siya ay nagtanong, nagagalit ang kanyang labi. Daryl, nasiyahan sa masahe, nodded bilang tugon. Siya ay gumiti at sinabi, alam ko na ang isang elixir ay tinatawag na Resiromplay pill. Tinutulungan ka nito na ayusin ang iyong field ng enerhiya at mabawi ang iyong panloob na enerhiya. Iyan ba iyan? Catherine ay nanginig na may kaguluhan, halos hindi maitago ang kanyang kagalakan. Napakaganda iyan. Daryl, mayroon ka bang pill sa iyo? Daryl laughed. Nope, ngunit maaari kong gawin ang ilan. Ang mga sangkap na nakasaad sa walang katapusang manual ng elixir para sa Resiromplay pill ay karaniwan. Ano? Ginawa niya ang elixirs. Si Catherine ay isang maliit na shock. Naisip niya kung paano sa huling kompetisyon ng elixir, siya ay hinirang ni Isabella Monte bilang katulong na elixir. Dapat niyang kilalanin kung paano gawin ang pill na ito. Hindi na siya makapaghintay. Nakikita ang kanyang reaksyon, si Daryl ay nag-chuckled. Lumakad siya sa bintana at nakuha ang isang portal ng porcelain sa windowsill. Binili sila ni Catherine upang magtanim ng mga bulaklak, ngunit may ilang mga walang laman. Naghanda siya ng ilang mga sangkap at nagsimulang kunin ang elixir. Hindi siya nag-fumble dahil nagawa na niya ito maraming beses bago. Titikon ng Catherine sa kawalang paniwala kung paano maaaring kunin ng isang extract ang elixir sa ganitong paraan. Karaniwang kailangan mong gawin ito sa isang silid ng paggawa ng elixir, at kailangan gawin ito sa isang elixir na kaldero. Gayunpaman, tila nalaman ni Daryl kung ano ang ginagawa niya. Ang bawat hakbang ay tapos na sa matatag na pag-iingat. Habang siya ay malalim sa pag-iisip, Daryl nakapaligid at sinabi ng sumisigaw, Miss Catherine, ang aking mga binti ay pa rin ang namamatay. Si Catherine ay dumating sa kanyang mga pandama. Nilapitan niya si Daryl at patuloy na message ang kanyang mga binti. Si Catherine ay tumitig sa paggawa ng elixir cauldron habang pinamamahalaan ang Daryl. Ang kailangan niya ay ang tableta upang maging handa, pagkatapos ay makakakuha siya ng likod ng kanyang mga ranggo. Bago iyon, dapat niyang gawin siyang masaya hanggat maaari. Daryl smiled. Maaari niyang ioglo sa isang napakarilag na babae habang siya ay nag-concocted ang elixir, siya ay nagalit. Biglang, tinanong niya ang casually, Miss Catherine, hayaan mo akong hilingin sa iyo ng isang bagay. Ano ito? Nasaan ang opisina ng punong guro? Ako ay nasa Hexad para sa ilang oras ngayon, ngunit hindi ko nakita ito. Si Daryl ay nagkaroon pa rin ng kanyang misyon upang magnakaw ng mga manual at ilan sa mga ito ay may punong guro. Sinuri niya ang opisina ng paaralan ng maraming beses, ngunit hindi niya mahanap ito. Wala kaming tanggapan ng punong guro, si Catherine ay nag-chuckled. Ano? Ang opisina ng punong guro ay hindi umiiral. Si Daryl ay masindak. Catherine nodded. Ang Graham Potter ay maaaring maging punong guro, ngunit bihira siyang lumilitaw sa paaralan. Siya ay isang simpleng tao, kaya nagpasya siyang huwag magkaroon ng isang opisina. Si Daryl ay nalinis. Mayroon bang talagang punong guro? Paano siya magnanakaw ng mga manual? Catherine na nagsagay pa. Daryl, bakit ka nagtatanong tungkol sa tanggapan ng punong guro ng biglaan, ha? Nakakatulak ako sa punong guro. Narinig ko siya kahit na bago ako naka-enroll sa Hexad. Alam ko na siya ay isa sa mga matatanda ng setutang udang. Siya ay isang sikat at makapangyarihang tao, Daryl lied, feigning tiningnan ng pagsamba. Mula sa sandaling iyon, siya ay naging aking idolo. Tumingin ako sa kanya ng maraming. Catherine nodded. Ang Graham ay makapangyarihan. Isa siya sa pinakamalakas na matatanda ng wedang sekta. Tila, 2 taon na ang nakakaraan, naabot niya ang antas ng 5 Marshal Marquis ranggo. Siya ay lalong madaling panahon upang maging isang Marshal Santo. Ano? Antas ng 5 Marshal Marquis. Siya ay kasing malakas na Abbess Mother Serendipity.
Hindi maaaring makatulong si Daryl, ngunit malulutong ng husto. Siya ay isang makapangyarihang tao. Kung natutugunan siya ni Daryl, hindi niya magagawang hilahin ang anumang mga trick sa kanya. Bam! Biglang sumabog ang portal ng porselana. Ang pabango ni Elixir ay pinalabas sa hangin bilang 6 na tabletas ng pagpapalabas na nahulog sa mga kamay ni Daryl. Tinitingnan ni Catherine ang 6 na tabletas sa kawalang paniwala, nanginginig na may kaguluhan. Miss Catherine, ang pil na ito ay para sa iyo. Daryl smiled. Ibinigay niya sa kanya ang isang pildoras at sinabi, ang pil na ito ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng 2 hanay. Naikaya ni Catherine ang tableta nang walang anumang pag-aatubili. Biglang, siya ay shuddered bilang siya nadama ang kanyang kapangyarihan bumalik. Siya ngayon ay isang antas ng 2 master. Nagtrabaho ito. Nalulugod si Catherine. Daryl, hayaan mo akong magkaroon ng iba pang 5 tabletas, siya ay sumamo. Daryl logged ngunit hindi ibinigay sa kanya ang mga tabletas. Iningatan niya ang mga ito sa halip. Daryl, ano ang ginagawa mo? Sinubukan niya ang kanyang mga paa na papalitan. Si Daryl ay sumagot ng mahinahon, Miss Catherine, ano ang nagmadali? Maaari ka lamang kumuha ng isang tableta bawat araw. Hindi ito gagana kahit na mayroon kang higit sa isa. Kailangan mo ng hindi bababa sa 24 oras bago ka maaaring tumagal ng susunod na tableta. Kahit na ibinigay ko sa kanila ngayon, walang kabuluhan. Daryl smirked. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, siya ay reassured. Huwag kang mag-alala, makakasama ako para sa pag-iingat. Ano? Isa lamang bawat araw. Ang ibig sabihin ni Catherine ay kailangang maghintay ng 6 na araw para maibalik ang kanyang mga kapangyarihan. Kailangan niyang makinig sa Daryl sa loob ng ilang araw. Catherine bit ang kanyang labi na kaya mahirap, ito halos blood. Ouch, ang aking mga balikat ay namamaga. Huwag tumigil, nagreklamo si Daryl. Umupo siya sa sopa. Si Catherine ay lumakad at pinahahalagahan ang kanyang mga balikat. Kapag natapos na ang paaralan, iniwan ni Daryl ang katungkulan ni Catherine. Nalaman niya na si Lily ay naghihintay para sa kanya sa pasukan. Nang makita niya siya, binigyan niya siya ng malaking yakap. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang asawa ay tumakbo ng 50 lap sa paligid ng patlang dahil sa kanya. Kapag umabot sila sa bahay, nag-inihanda si Lily ng hapunan at pinapanood ang TV kasama ang Daryl. Matapos ang insidente sa Xavier King, malinaw na nadama ni Daryl ang pagbabago sa saloobin ni Lily patungo sa kanya. Siya ay mas magiliw at bahagyang mas nakasalalay sa kanya. Ang mga susunod na ilang araw ay ang pinakamaligaya sa buong 3 taon ng pag-aasawa. Gayunpaman, walang mabuti ang tumagal magpakailanman. Isang araw, nang dumating si Daryl at Lily, sila ay masindak. Ang isang batang babae halos 18 o 19 na taong gulang ay nakaupo sa sopa. Siya ay tumingin kaibig-ibig at maganda. Siya ay may isang lollipop sa kanyang bibig habang pinapanood niya ang sihi. Hindi. Daryl screamed sa loob bilang crops ng kanyang mukha. Ang batang babae na ito ay kanyang kryptonite. Bakit siya nandito? Ang batang babae na ito ay Queenie Garfield, isang malayong pinsan ng Lily. Dumalaw siya sa kanya bawat taon. Si Queenie ay isang maganda at labis na mabait na babae. Hindi siya minsan ay tumingin sa Daryl at naging magalang sa kanya. Queenie Garfield. Ang 2 salitang iyon ay isang malaking trigger para kay Daryl. Siya ang kanyang bangungot. Sa tuwing binisita ni Queenie, hiniling niya na ginawa ni Daryl ang kanyang nais na kumain. Kung hindi, magtatapon siya ng isang maingat. Hindi magawa ni Daryl ang tungkol dito. Bukod dito, ang pinsan na ito ng kanyang mga kapatid na babae ay medyo matigas. Mayroong ilang beses kung saan siya ay sinisisi sa Daryl para sa mga bagay na sinira niya. Si Daryl ay walang magawa. Queenie, bakit ka nandito? Si Lily ay nagulat na nalulugod. Lumakad siya patungo sa Queenie na may isang malaking ngiti. Lily, Daryl, guys ka pabalik. Tumalon si Queenie mula sa sofa at hugged Lily. Lily, nakuha mo na ang mas maganda, pinupuri niya. Siya ay hugged Lily's waist at nagkomento, ang iyong figure ay nakakakuha ng sexier masyado. Sa mata ni Queenie, si Lily ay tulad ng isang kapatid na babae sa kanya. Maaari silang mag-joke sa bawat isa.
Lily blushed, girl, ikaw ay nasa unibersidad. Mangyaring kumilos ang iyong edad. Si Lily ay labis na napapanahon. Naiwan siya sa kanya na hindi nakita siya sa halos kalahating taon. Ito ay isang kaaya-aya sorpresa na siya ay nakabukas sa kanilang bahay. Si Queenie ay glanced sa Daryl at chuckled, hindi ko nakita ka para sa kalahating taon. Nakuha mo pa ang mas gwapo masyadong. Ikaw din, bilang matamis hanggat kailanman. Siya ay ngumiti. Daryl na dama bahagyang na dejected. Naisip niya na magagamit niya ang ilang mga araw upang makilala ang Lily ng paglilingkod, upang maaari nilang gastusin ang gabi ng sama-sama. Ngayon na ang Queenie ay narito, tiyak na nais niyang matulog sa Lily sa parehong kama. Lily tumingin sa Queenie ng buong pagmamahal at nagtanong, hindi ka ba dapat na nasa paaralan? Bakit ka nandito? Tinanggihan ni Queenie ang kanyang ulo habang sumagot siya, ang aking mga paksa ay bahagyang espesyal. Kapag ang iba ay kailangang mag-aral, magkakaroon kami ng mga break sa halip. Lily nodded, hindi nais na ikaragdagang. Binago nila ang paksa. Ang mga batang babae ay magsasalita tungkol sa mga kilalang tao o pampaganda. Ang living area ay puno ng kanilang mga tinig ng chipper. Si Daryl ay hindi nakagambala, nakaupo sa tabi nila habang nakita niya ang pag-uusap sa pagitan nila. Si Queenie ay tumawa at nagsabi kay Daryl, mamimili ka sa amin. Daryl sighed, pagkatapos ay siya nodded. Gustong-gusto ni Queenie ang pamimili. Sa tuwing nagpunta sila sa pamimili, gumugugol sila ng hindi bababa sa kalahating araw na naglalakad sa paligid. Ang ulo ni Daryl ay nasaktan sa pag-iisip nito. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, Queenie ay paboritong batang babae ni Lily. Yay! Pumunta tayo. Tumalon si Queenie mula sa sofa at mapukaw. 10 minuto mamaya, sila ay nasa pulang bandila ng pedestrian walkway. Ito ay isa sa mga pinakaagarang kalye ng Donghai City. Kapag naabot na sila, mayroon pa ring pulutong. Si Queenie ay nasa ibabaw ng buwan nang dumating sila. Siya ay titigil sa bawat tindahan sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya nalimutan ang tungkol sa mga maliliit na kwadra. Candy. Hindi ko sila nakuha sa loob ng mahabang panahon. Bilhin ito. Ang shop na ito ay may pinakabagong mga bag. Kunin mo ito. Nang pumasok sila sa mall, ang mga mata ni Queenie ay kumikislap. Nagkaroon ng napakalaking pag-sign sa pasukan. Ano? Ay dito. Kailangan mong kiding ako. Tinatanggap ng Queenie ang kanyang mga pisngi. Ang SC ay isang grupo ng babae na ang lahat ng galit ay kamakailan lamang. Pinapayuhan sila ni Queenie. Sino ang nakakaalam na makakakita siya sa kanila ngayon? Si Daryl ay nagtulak sa Queenie dahil sa pagiging nasasabik. Nagkaroon ng maraming tao sa mall at malakas na musika ang naglalaro rin. Tila ang grupo ay kasalukuyang gumaganap. Lily exclaimed, gusto ko i-accept masyadong. Mayroon silang magandang kanta. Inalis ni Queenie ang kamay ni Lily at sinabi, gusto mo rin sila? Pumunta tayo. Maaari kaming makakuha ng isang pirma. Pumunta tayo. Lily nodded. Siya ay pantay-pantay na kalugod-lugod. Gayunpaman, si Daryl ay hindi makapagsalita. Bakit ang mga batang babae ay tulad ng mga kilalang ito? Hindi niya magagawa ang mga bagay ngunit sundin din ang mga tao sa karamihan ng tao. Ang isang malaking yugto ay nakaset up sa gitna ng mall. 3 kalat na mga kulay na nakaistilong babae ang gumaganap sa entablado, sila ay Sa paligid ng entablado, ang mga hadlang ay nakaset up upang maiwasan ang mga tagahanga mula sa rushing sa pamamagitan ng. Ang mga tagahanga ay nagsisigaw ng passionately. Ang pagganap na ito ay halos tulad ng isang full-sized concert. Si Daryl ay hindi nakikibahagi sa mga kilalang tao mula pa noong siya ang naging pangulo ng Platinum Corporation. Ang mga kilalang tao ay pantao din, walang espesyal na tungkol sa mga ito. Pagkatapos, si Queenie at Lily ay nakapagpapalabas sa harap ng entablado. Itzel! Si Queenie ay sumigaw, si Y ay nag-iingat sa kanya. Ang 3 miyembro ay gumaganap sa entablado, hindi sila nag-abala upang kilalanin si Queenie. Ang grupong ito ay sikat. Matagal nang nahaba sa mga cries at cheers ng mga tagahanga. Biglang, si Lily at Queenie ay pinalabas sa harap at natapos na nila ang paglabag sa hadlang.
Ang isang tao sa isang suite ay lumakad sa dalawang bodyguard. Siya ay sumigaw, "Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita ang hadlang? Wala kang anumang mga kaugalian." Bumalik. Dahil sa malakas na ingay, hindi nilirinig ni Queenie ang mga banta ng lalaki. Ang lalaki ay galit na galit, siya ay shoved Queenie likod at sumigaw, "Ikaw ba ay bingi? Tinanong ko na bumalik ka." Queenie halos nahulog sa sahig. Sa kabutihang palad na si Lily ay nahuli sa kanya. "Bakit mo kailangang gawin iyon?" Lily sinabi angrily. "Itinulak ko sa iyo ng basta-basta. Hindi mo ba alam na maaari mong i-cross ang hadlang?" Ang lalaking sumigaw. "Ikaw dalawa ay medyo pa kung paano ka wala pang mga kaugalian." Si Lily ay malapit nang mag-reboot kapag natapos na ang sa kanilang pagganap. Ito ang intermission, lumakad sila upang mag-ulol sa pahingahan upang magpahinga. Nakikita mo sila na dumarating sa kanila, kinuha ni Queenie ang isang piraso ng papel at mumiti sa kanila. Sinabi niya, mahal kita lahat. Maaari mo bang lagdaan ito para sa akin?" Si Queenie ay umaasa, siya ay isang malaking tagahanga ng sigurado siya na hindi nila itatakda ang isang maliit na kahilingan. Ang higit pang mga tagahanga sa likod ng Queenie ay dumating din upang tumingin din kung sumang-ayon ang sa isang pirma, gusto din nila. Ang pinuno ng Vivian Clark, ay nakangiti ng tahimik, sinabi niya, "Ikinalulungkot ko, hindi namin maaaring makuha ang pumutol para sa iyo." Nagising si Queenie. Nagpatuloy si Vivian, "Dumating kami sa Donghai City upang itaguyod, hindi ito isang matugunan at batiin ang sesyon, kaya't ako ay nalulungkot. Kailangan nating pumunta sa likod ng haba upang baguhin ang ikalawang kalahati ng konsyerto, kaya mangyaring ilipat at huwag i-block ang aming paraan." Si Lily ay pansamantalang nabigo, sinabi niya, "Queenie, ito ay mainam, umalis tayo." Ang mga mata ni Queenie ay pula, siya ay halos luha. Talagang nagustuhan niya ang sila ang kanyang mga idolo, ngunit sila ay napakabastos sa kanya. Lumapit si Daryl Queenie at sinabi, "Huwag kang umiyak, kukunin ko ang mga autograph para sa iyo." Tuwing siya ay sumigaw, sinira ng puso ni Daryl. Nang matapos niya ang kanyang pahayag, isang dagundong ng pagtawa ay sumabog. Kahit na si Vivian Clark ay nagtutulak, "Napakaganda, sinabi ko lang wala kaming oras para sa mga autograph, hindi mo naunawaan. Wala akong pakialam kung ikaw ay, o ang iyong mga magulang na humiling ng pirma. Hindi kami mag-sign kahit ano." Daryl kinuha ng isang malalim na hininga. Tinanggihan niya ang kanyang galit at sinabi, "Ako ay wala akong pakialam kung sino ka. Mangyaring bumalik, ikaw ay nasa aming paraan," sabi ni Vivian ng walang pasensya. Tapos na lang niya ang unang pagkilos at naubos na. Ang isang tao mula sa karamihan ng tao biglang exclaimed, "Isn't he na live na in-law ni Lyndon? Bakit gusto ng isang natalo na sa kanya ay maaaring makuha ang kanilang mga autograph?" Ang mga materbong at mga taons ay kakilakilabot. Si Lily ay hindi maaaring mas matagal pa, siya ay tumugid sa Daryl at sinabi, "Hubby, umalis tayo. Narito sila upang magsaya ngayon na alam na ang pagtatanong para sa isang pirma ay magiging masama." Sinabi ni Queenie, sinabi niya ng malakas, "Kaya kung ano ang isang live-in na batas, hindi siya umaasa sa alinman sa inyo." Sa mata ni Queenie, hindi maaaring gumawa ng Daryl ang mali. Mabubuhay siya ng walang autograph, ngunit walang sinuman ang maaaring mang-insulto sa asawa ng kanyang pinsan. "Daryl, let's go, hindi ko gusto ang pirma ng anyo." Hinihila ni Queenie si Daryl na may isang apologikong ekspresyon. Hindi niya iniisip na ang paghingi ng isang pirma ay hahantong sa ito. Sinubukan ni Daryl na huwag sumigaw, siya ay ngumiti at nodded. Siya ay umalis na, nang sinabi ni Vivian, "Ang mga mahihirap ay kadalasang pinakahinihingi, maaaring kailangan mong maghintay sa iyong susunod na buhay upang makakuha ng isang pirma para sa iyong kapatid na babae." Sumigaw si Vivian. Ito ay hindi malakas, ngunit namatay ito ni Daryl ng malakas at malinaw. Ang kanyang ngiti ay agad na nawala. Siya ay tumingin sa Vivian ng walang bahala at sinabi, "Sa tingin mo ang iyong autograph ay nagkakahalaga ng maraming. Ano ang sinabi mo?" Naniniwala si Vivian. Nilapitan niya si Daryl, siya ay bahagyang mas mataas kaysa sa Daryl sa takong. Tumingin siya sa kanya at sinabi, "Ito ay nagkakahalaga ng maraming. Ang isang mahinang bansa na karaniwang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa aming pirma.
Kaya kung ano kung hindi ako mag-sin para sa iyo ngayon? Ano ang gagawin mo? Hubby, let's go, it's fine tea. Lily pulled Daryl minsan pa. Pagkatapos ng lahat, ang FP ay mga kilalang tao. Hindi mo kayang saktan ang mga ito. Hindi naglipat si Daryl. Siya ay tumawa sa Vivian at sinabi, hindi ko lamang makuha ang mga autograph mula sa iyo ngayon, gagawin kitang humihingi ng paumanhin sa aking pinsan. Ang pagtawa ay sumabog mula sa karamihan. Siya ba ay totoo? Nais niyang humingi ng paumanhin ang FP. Dapat siyang maging baliw. Lily blushed, siya tugged sa Daryl minsan pa. Hubby, pumunta lang tayo. Mangyaring. Hindi ko kailangan ang pirma ng Ate Queenie ay nakakaalam sa mahina. Huwag mag-alala, tiyak na makakakuha ka ng mga autograph. Daryl pawagayway sa pagpapaalis. Si Vivian ay umuungal sa pagtawa, sinabi niya, wow, maaari mong ipagmalaki. Dahil gusto mo ang autograph kaya kung ikaw ay yumuko sa akin, kukunin ko na palabasin ito para sa iyong kapatid na babae. Paano sila bastos? Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim. Kinuha niya ang kanyang telepono at nadial. Sa loob ng 3 segundo ang tawag ay kinuha. Pangulo, maaari ba kitang tulungan ka sa anumang bagay? Ang perlas ay nasa kabilang dulo. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga, tinanong niya, ang FTA ay gumaganap sa Donghai City, kung saan ang kumpanya ay nasa ilalim nila. Ang sensing ng kanyang tono, ang perlas ay nakakuha ng isang maliit na nerbiyos. Marami siyang sinabi, ang Pangulo, ang FTA ay kamakailan lamang na ginawa ng isang pelikula na tinatawag na 3 Gintong Bulaklak. Narito sila upang itaguyod ang pelikulang ito. Gayunpaman, namuhunan kami sa kalahati ng pagbabahagi sa pelikulang ito, kaya ang kanilang pagganap dito ay nakaayos sa amin. Itin ay sa pamamagitan ng Platinum Corporation. Si Daryl ay naniningning, ang 3 tumanggi na mag-sign ng isang pirma para sa pinsan ni Lily. Kaya hindi ko nais na makita ang 3 sa kanila ngayon. Alam mo kung ano ang gagawin? Gayon din, itigil ang kanilang pagganap. Ngayon, naghang siya. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa pagtawa. You live in na anak tayuning, sino ang tumawag ka? Gusto mo bang itigil ang kanilang pagganap? Sino sa palagay mo? Haha. Si Vivian Clark at ang natitirang bahagi ng isike ay tumawa rin. Ang taong ito baliw. Lily blushed. Nahulaan niya na tinatawag ni Daryl ang Doc Sanders. Pagkatapos ng lahat, alam niya lamang ang isang malakas na tao sa buong lungsod ng Donghai. Kahit na ang Dax ay malakas, wala siyang clout sa industriya ng entertainment. Si Lily ay nag-stomp sa kanyang paa sa panik, siya ay umalis sa Daryl at sinabi, Hubby, pumunta tayo. Hindi na namin kailangan ang pirma. Ang Doc Sanders ay hindi makapangyarihan, walang kabuluhan na tumatawag sa kanya para sa tulong. Biglang, ang mga ilaw ng yugto ay inililipat. Ang mix sa Vivian at ang Idzin ay naka-off din ano. Ano ang nangyayari? Ang karamihan ng tao ay nalinis at nalilito. Si Vivian ay nanginig, tinitingnan si Daryl, hindi niya maisip ang isang salita. Maaari bang maging isang pagkakataon? Pagkatapos, ang kanyang telepono ay umalingaw-ngaw. Pinipigilan niya ito at nakita na ito ay mula sa kanyang amo. Ang kanyang amo ay nicknamed Pilaili. Siya ay dating sa isang krimen syndicate. Matapos niyang mawala ang isang binti, lumipat siya sa industriya ng entertainment kung saan siya nag-set up ng isang entertainment company. Pangulong Lee D. Pinili ng Vivian ang telepono at nagreklamo, si Pangulong Lee, tatawagan ko lang kayo. Nagsasagawa kami sa Donghai City, ngunit sa kalagitnaan sa pamamagitan ng walang kuryente. Anong bulok na lugar ito? Ikaw si Scott up. Lame Lee yelled. Si Vivian ay nahuhumaling sa takot. Ang AHC ay pinakasikat na grupo ng kumpanya. Laging hinuhuli sila ni Pangulong Lee. Bakit siya floor ngayon? Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Si Lame Lee ay patuloy na sumisigaw. Ang 3 Gintong Bulaklak, ang Platinum Corporation ay nagmamay-ari ng kalahati ng pagbabahagi. Tinawag nila na sabihin na hindi sila namumuhunan dito. Plus gamilang gamitin din lahat ng kapangyarihan nito dahil iyong AVA tagala ng duguan hell. Alam mo ba kung sino ang iyong nasaktan? Siya ay nagalit. SCA, ginugol niya ang bilyon-bilyon sa kanila.
Sila ay halos isang pelikula na tapos na, kapag ang PL ay tinatawag sa kanya nang biglaan na sabihin na sila ay pagkansela ng lahat ng mga naunang kaayusan sa kanila. Binabanggit ni PL na ang dahilan ng pagkansela sa kanila ay dahil ang Pangulo ng Platinum Corporation ay nagnanais ng kanilang mga autograph, ngunit hindi sila handa. Nalilito si Vivian, tumingin siya sa Daryl at sinabi sa telepono, "Pangulong Lee, hindi ko sinaktan ang sinuman. Nagkaroon lamang ng isang tao na nagdulot ng problema dito. Hindi lamang siya sinira sa hadlang, hiniling niya ang mga autograph din. Ikaw ay madugong humiling ng paumanhin sa kanya kaagad." Ngayon, si Lame Lee ay sumigaw tulad ng isang baliw. Siya ay labis sa gilid. Alam mo ba kung sino ang taong iyon? Siya ay Daryl Darby, ang Pangulo ng Platinum Corporation. Daryl Darby ay ang aming pangunahing sponsor. Mayroon kang isang pelikula upang kumilos dahil sa kanya. Ano? Si Vivian ay nanginig, sinabi niya, dapat kang magkamali, nagsusuot siya ng murang damit. Murang damit? Ang pera na ginugugol niya bawat araw, hindi ka makakakuha ng kahit isang taon. Lame Lee yelled. Ginagawa mo ng eksakto ang sabi niya. Kung nais ng Pangulo Darby ang mga autograph, ibibigay mo ito sa kanya. Kung nais niyang matulog sa iyo, sasabihin mo. Duguan, sige, kung hindi siya patawarin sa iyo ngayon, maaari kang magpaalam sa iyong karera. Kukunin ko agad ang wakas ng iyong kontrata. Kung siya sa telepono. Ang binti ni Vivian ay nadama tulad ng halaya. Hindi siya maaaring tumayo tuwid. Kapatid. Daryl. Sa wakas ay dumating siya sa kanyang mga pandama. Hindi siya maglakas loob na tumingin sa Daryl sa lahat. Nalilito ang buong karamihan ng tao. Ano ang nangyayari? Bakit siya nakikipag-usap sa kanya kaya magalang? Daryl smiled at sinabi, ano ang nangyayari? Weren't you sobrang-sobrang mapagmataas ngayon? Nais ng pinsan ng aking asawa na isang pirma, ngunit gusto mo akong yumuko sa iyo. Si Vivian ay nagwawasak. Siya ay panik at yumuko kaagad, ito ang aking kasalanan. Siya ay lubhang nababalisa. Sinabi ni Pangulong Lee na kung hindi patawad siya ni Daryl, wakasan niya ang kanilang kontrata. Ang bawat tao ay naghugas. Ang isang tanyag na tao tulad ng Vivian ay talagang yumuyuko sa Daryl, isang live-in na sinumang batas. Ang kanilang mga panga ay bumaba. Daryl frowned. Sinabi niya ng mahina, walang gumamit ng apologizing sa akin. Humingi ng paumanhin sa Queenie. Hindi ito malakas, ngunit sapat na upang matakot na Vivian. Siya ay nanginig sa takot. Lumapit siya kay Queenie na may isang ngiti, sinabi niya, nalulungkot ako. Kami ay basto sa iyo ngayon. Dapat akong magpangarap. Hindi ito totoo. Sa tingin ni Queenie, hindi niya inaasahan na maging malapit sa kanyang mga idolo at sila ay humihingi ng paumanhin sa kanya. Sumagot si Queenie, hindi ko kayo sisihin. Ito ang mga juice-juicean. Si Vivian ay bit sa kanyang labi, sinubukan niyang pakiusap si Queenie. Sinabi niya, nakikita ko na talagang gusto mo kami, maging kaibigan at makipagpalitan ng mga numero ng kontak. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Nakita niya na si Queenie ay bata pa, kung siya ay mabait sa kanya, maaaring patawarin siya ni Queenie. Ang karamihan ng tao ay nasa inggit. Upang makipagpalitan ng mga kontak sa kanilang mga idolo ay magiging isang panaginip. Masaya si Jesus, sigurado. Pagkatapos ng pakikipagpalitan ng mga kontak, lumakad siya sa Daryl at nagtanong ng may tinig, Brother Daryl, ito ba ay mabuti? Binabaliwala ni Daryl siya. Siya ay tumingin walang malasakit. Siya ay halos luha kapag hindi nagdab ng Daryl. Kung walang sinuman sa paligid, maaaring siya ay lumuhod at humingi ng kapatawaran. Talagang nalulungkot ako. Daryl snickered, sorry. Hindi mo nais na bigyan siya ng iyong autograph, hindi ito. Mabilis na sumagot si Vivian, mag-sign in agad kami. Bumalik siya at nakakuha ng Sharpie mula sa isa sa mga kawani. Gayunpaman, si Daryl ay pinaikot sa pagpapaalis, sinabi niya, huli na. Nabalisa si Vivian. Siya ay nagkwitive na may takot. Si Daryl ay patuloy na nagpatuloy, itinuro niya sa entablado at sinabi, gusto ko ang 3 sa iyo, upang mag-sign sa sahig ng entablado. Dapat itong punan ang buong yugto at pupunta ako upang suriin ito bukas.
Kung hindi, iniiwan ko ito sa iyo upang isipin ang mga kahihinatnan. Ano? Ang buong yugto. Si Vivian ay nag-aatubili. Ang entablado ay halos bilang malaking bilang isang basketball court. Gaano katagal aabutin sila upang tapusin ito? Ano? Hindi ka ba handa? Daryl smiled sarcastically. Hindi. Walang. Gagawin namin ito. Si Vivian at ang iba pa ay kumuha ng isang Sharpie at nagsimulang mag-sign sa sahig ng entablado. Ang buong karamihan ng tao ay tahimik. Ang mga taong nananalangin noon ay hindi maaaring magsalita ng isang salita. Daryl smiled, nakabukas at umalis. Sinundan ni Lily at Queenie ang susunod. Daryl, ikaw ay kamangha-manghang. Luning ay lubos na nalulugod. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para kay Daryl. Daryl smiled at tumingin sa Queenie ng buong pagmamahal. Bakit natatakot sila sa iyo? Tinanong ni Queenie. Si Daryl ay palaging ang puwit ng joke, paano siya naging kahanga-hanga bigla? Daryl jokingly sinabi, siguro naisip nila ako ay magandang naghahanap. Nadama nila na dapat nilang gamutin ang mabuti na gagalak na mga tao ng mas mahusay, kaya humingi sila ng paumanhin. Anong bagay na walang kapararakan? Mananatili ang Queenie. Idinagdag niya, ngunit nararamdaman ko ang ligtas sa paligid mo. Madiwa ka ni Daryl, pinalakas niya siya at sinabi, umaasa ako na ang iyong asawa sa hinaharap ay magpapagaling din sa iyo. Huwag mag-alala, sa Donghai City, hanggat narito ako, walang sinuman ang maaaring mapang-api sa iyo. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa isang kondisyon na ito ay may wastong at lohikal. Si Queenie ay nagalit, siya ay nag-iakser ng Daryl sa pisngi. Daryl nadama ang init sa kanyang mukha. Masyadong bukas ang batang babae na ito. Siya ang asawa ng kanyang pinsan. Sinabi ni Lily, nang di Queenie, siya ang aking asawa, paano ka di? Ito ay nasa publiko rin. Hindi tinanong ni Queenie, siya ay giggled at sinabi, Lily, ikaw ay namumula, huwag mo akong sabihin na ikaw ay naninibugho. Ikaw? Lily blushed kahit nahigit pa. Siya ay napahiya, ang bahagi ay walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Lily si Daryl, Hubby, tumawag ka ba kay Dax? Ganyan ang nakuha mo sa ski upang humingi ng paumanhin. Siya ay bahagyang nalilito. Ang Dax ay malakas sa Donghai City, ngunit ang AK ay lubhang sikat na mga bituin. Paano siya nagkaroon ng isang hold sa entertainment industriya pati na rin? Daryl logged, siya sumagot casually, tama ka. Tinawagan ko ang Dax, mayroon siyang magandang relasyon sa pangulo ng isang kumpanya sa entertainment. Binalak niya na itago ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa ipinanganak ang sanggo ni Rebecca Song at maiklear niya ang kanyang pangalan, pagkatapos ay ipaalam lamang niya na alam ni Lily na siya ang pangulo ng Platinum Corporation. Si Lily ay bit sa kanyang labi, sinabi niya, Hubby, sa hinaharap, huwag mag-abala ng ide. Kahit na dalawa kang malapit, hindi ka dapat humingi ng tulong sa kanya. Daryl nodded, sinabi niya, sigurado. Pakinggan ko ang aking asawa. Sa gabi, nang umabot sila sa bahay, si Jesus ay nasasabik pa rin. Bumili siya ng maraming ngayon at kahit na nagkaroon ng kontak ng kanyang idolo. Ngayon ay ang kanyang maswerteng araw. Siya ay nakuha ni Lily sa kwarto at sinabi, Lily, tulungan akong tingnan ang mga damit na binili ko ngayon. Gusto kong subukan ang mga ito sa... Pagkatapos ay lumipat siya sa Daryl at nagtanong, gusto mo bang tulungan akong subukan ang mga ito pati na rin? Lily blushed, siya interrupted, huwag maging ulok. Daryl's e-guy. Paano siya panoorin ang pagbabago mo?